Ang sabi nga nila, hindi ka na magpapatukso kung kontento ka na sa isang tao. At kung mahal mo talaga ang isang tao, hindi ka na maghahanap pa ng iba. Naniniwala ako na lahat ng maling desisyon na ginagawa natin ay may kapalit na karma. Magandang araw po. Tawagin niyo na lang akong Mads. Nakatira sa Manila kasama ang 2 anak at asawa. Ang ibabahagi ko sa inyo ay karanasan ko sa buhay. Karanasan na kung kaya kong ibalik ang panahon, ay sana hindi ko na lang ginawa. Sa karanasan kong ito, ay may naranasan din ako sa mga aswang. Kung paano ko sila nakasalamuha at nalaman ng tungkol sa kanila. Ang ibabahagi kong kwento ay marahil isa sa mga mahirap na gagawin ko. Ang sabi nga nila, mahirap ibahagi sa iba ang pagkakamali na ginawa natin sa buhay. Pero gusto ko pa rin ibahagi ito kasi alam ko ang pagkakamali ko ay magiging aral naman sa iba. May asawa na ako nung mga panahong ito. Pero 5 taon nang lumipas simula nang ikasal kami, ay doon pa lang kami nagpasyang magkaanak. Sa 5 taong yon ay maraming nangyari. Pero ang pinakamatindi ay yung mismo ako ang may gawa na halos masira ang pagsasama namin ng asawa ko. Taong 2012 nang malipat ako sa ibang lugar. Nangailangan kasi ng mga advanced na empleyado sa bagong gawang branch ng kumpanyang pinapasukan ko sa isang probinsya sa Visayas. Kumbaga, yung mga kinuha doon, yung mga matatagal na sa trabaho. Pero tatagal lang kami ng 1 buwan doon para i-train ang mga bagong nakuhang mga empleyado. Hindi ko na lang babanggitin kung saan ako nagtatrabaho at saang branch kami na-assign. Nangyari ang karanasan ko sa mga aswang nung nagkaroon kami ng campaign at kailangan naming magbahay-bahay para ipakilala ang bagong branch na itinayo namin sa probinsyang yon. Nagkaroon kami ng promotion at nagbigay ng mga flyers sa mga nakatira malapit sa branch namin. Kumbaga, nilibot namin ang sinasakupan ng buong barangay kahit doon sa liblib na at yung mga nakatira malapit sa bundok. Dahil malapit na magpasko noon, nagpamigay din kami ng mga grocery package, lalo na doon sa mga nangangailangan talaga. Kasi karamihan doon, walang kakayanang bumili sa pamilihan at pinipili na lang ang mga tanim nilang gulay ang ulamin nila sa araw-araw. Isa pa sa mga binigyan namin ay yung mga naging member ng kumpanya namin. Pinipigyan talaga namin sila ng freebies bilang pasasalamat. Na-assign ako noon sa isang liblib na baryo para sa screening ng mga naging member namin doon. Dito ko na nakilala ang isa sa mga ititrain ko ring empleyado na pangalanan na lang nating Fe. Nakatira si Fe sa baryong yon. Dahil nga liblib ang lugar, wala kang maaaarkilang sasakyan o tricycle para makapunta sa mga sibilisadong lugar. Kailangan may sasakyan ka talaga doon para makalabas ng baryo. Si Fe ang maa-assign doon sa lugar nila para sa mga member namin doon. Ititrain ko lang siya hanggang sa matutunan niya ang trabaho. Dahil nga pahirapan ng sakayan sa lugar nila, nagpresenta si Fe na kahit na doon muna ako manuluyan sa kanila, pansamantala lang. Siguro aabutin din ako ng 1 linggo
Dito ko na nalaman ng mga sabi-sabi sa probinsya nila ang tungkol sa mga aswang. Sa pamamalagi ko doon, maraming naikwento sa akin si Fe tungkol sa mga aswang na nangyari sa lugar nila, na kahit siya ay may karanasan na rin. Pero naranasan niya yun noong bata-bata pa siya. Sa totoo lang, kahit hindi ko pa nalaman na may aswang sa lugar na yon, alam ko na may kakaiba doon na hindi ko maipaliwanag. Parang ang bigat sa pakiramdam nung unang beses pa lang na nandun ako. Hindi lang dahil sa tahimik ang lugar. Noong unang araw nga, nanilibot ako ni Fez sa lugar nila. May naranasan na agad ako. At ang sabi ni Fe, isa daw aswang ang nakita at naranasan kong yun. At lagi daw ako mag-iingat. Sa lugar ni Fe, nakagis na nilang maglaba sa tabing ilog para makatipid sa tubig at kuryente. Nung araw na yon, ang sabi ko, maglalaba ako ng damit. Nagpresenta kasi ang nanay niya na isasabay na lang daw niya yon kapag naglaba siya. Pero hindi ako pumayag. Sinamahan naman ako ni Fe sa ilog at noong natapos kami at pauwi na, habang naglalakad kami, parang may napansin akong isang tao na parang nakatingin sa amin. Hindi ko alam pero bigla na lang akong napalingon sa gilid noon. At doon ko na nakita ang isang matandang babae na nakatago sa likod ng puno habang nakatingin sa akin. Pero masama ang tingin nito. Noong nakalingon ako sa kanya, ay siya namang tago niya noon sa puno na parang umiwas siya na hindi ko siya makita. Pero kahit mabilis lang ang pangyayari, nawangisan ko siya ng itsura. At pagtingin ko sa likuran ko, himalang nakita ko ang matandang babae na naglalakad na ito sa daan. Nagtataka ako kasi wala pang 5 segundo yun noong nakita ko siya sa likod ng puno. Pagkatapos sobrang bilis nitong nakapunta ng ibang lugar na parang nag-teleport ito. Alam ko, siya yung tao na nakita ko sa likod ng puno na nakasuot pa nga ng bulaklaki na damit. At yun din ang suot noong nakita kong naglalakad na siya sa likuran namin. Kinalabit ko noon si Fe at tinanong ko kung kilala niya yung matandang babae. Nagtanong naman siya kung sino at itinuro ko yung naglalakad sa likuran namin. Pero paglingon namin, ay wala na yung matandang babae doon. Wala pa sa kalingkingan niyan nang naranasan ni Fez sa mga aswang. Ang sabi niya, nagmarka pa nga daw ito sa tuhod niya. Kalmot daw ng matalas na kuko ng aswang. Pinakita pa nga niya sa akin yung peklat niya. At nakita ko yun na mahaba at halatang matagal na nga nangyari. Ang sabi niya, inatake daw siya ng aswang noong 15 anyos pa lamang siya. Nangyari daw yun noong nag-iigib siya sa poso at maghuhugas ng mga plato. Medyo nagdidilim na noon, kaya daw binilisan niya ang kilos niya para matapos agad. Nang maya-maya ay nakarinig siya ng ik-ik ng isang ibon na nakakabingi ang ingay nito na matinis at malakas. Noong una inakala niyang ordinaryong ibon lang yun at pagtingin niya sa puno kung saan ito nakadapo ay kitang-kita niya ang umiilaw at pulang-pula nitong mata sa dilim. Ang sabi sa akin ni Faye, maalam na siya sa mga aswang. Bata pa lang daw ay naturuan na siya tungkol sa mga ito. Kaya sa tuwing nakakaramdam siya ng presensya ng mga aswang,
hindi na siya natatakot. Kumbaga natural na tinatablan pa rin siya ng takot. Pero hindi siya takot na lumaban kung sakaling makaengkwentro siya nito. Habang nakatayo siya sa poso at pinagmamasdan ng narinig niyang ibon sa puno, dahan-dahan siyang umatras papalayo hanggang sa magkaroon siya ng pagkakataon na makatakbo. Noon daw kasi malayo ang bahay nila mula sa poso na pinag-iigiban nila ng tubig. Malayo din ang mga bahay na malapit doon. Kaya wala siyang kakayanan na makasigaw man lang at makahingi ng tulong. O yung bang may makakakita sa kanya. Isa pa sa hindi niya dapat gawin, ang mag-ingay ng mga oras na yon. Kasi nakakaramdam di umano ang mga aswang kung mahina ang loob mo at yun daw talaga ang binibiktima nila. Habang dahan-dahan siya naglalakad pa atras, ay nakaapak siya ng isang sanga ng puno at lumikha ito ng ingay ng maputol ito. Muli, lumikha ulit ng matinis at malakas na ik-ik ang ibon at parang tinamaan na ng takot sa katawan si Fe. Pero hindi siya nagpapatinag kasi kukunin niya yung sanga na naapakan niya para gawing depensa kung sakaling dagitin siya nun. At hindi pa man niya napupulot yung sanga sa lupa, ay bigla na lang may kumalmot sa kanya at sa tuhod siya tinamaan. Napakabilis umano ng pangyayari. Hindi niya nawangisan ng kumalmot sa kanya sa bilis nito. Pero naramdaman niyang merong dumaan sa harap niya nun na parang isang hangin lang sa sobrang bilis nito. Yan ang mga narinig at naranasan ko sa lugar na yon. At hindi pa ako nangangalahati ng 2 araw doon Ang sabi nga nila, nasa harap ko na ang disgrasya. Bakit hindi pa daw ako umalis noong mga panahon na yon? Hindi dahil sa may trabaho akong kailangan tapusin doon. Pero ang sabi ko nga, kung hindi pa nakikita ng 2 mata ko, ay wala akong dapat ipagtaka. At saka ipinangako naman ni Fe na kahit anong mangyari, ay hindi nila hayaan na may mangyari sa akin at hindi nila ako pababayaan. Ang susunod kong ikukwento ay yung talagang personal na naranasan ko sa mga aswang. Yung pinakamatindi na at nagpaniwala sa akin na totoo sila. At dito ko na rin ginawa ang pinakamaling desisyon na ginawa ko sa buhay. Ang magkagusto ulit sa isang tao kahit may asawa na ako. Inuulit ko po, hindi ako proud sa ginawa ko. Sabi nga nila, nasa huli ang pagsisisi at ipapaliwanag ko dito ang nangyari. Nasa probinsya pa rin ako nila Fe noon. Kung naalala nyo, 1 linggo lang dapat ako doon. Pero na-extend pa yon dahil nagkaroon lang ng konting aberya sa trabaho. Meron kaming isang member doon na nag-imbita sa amin na pumunta ng binyag ng apo niya. Yung naging member naming ito ay may edad na nasa 50 pataas siguro. Nung mismong araw kasi ng screening ko sa kanya, nagkaroon kami ng konting kwentuhan. At doon niya sinabi na malaking tulong daw yung makukuha niya. Siguro dahil na rin doon kaya naisipan niyang imbitahan niya kami sa binyag. Kasama ko si Fe noong nagpunta kami ng binyag. Konti lang ang bisita at syempre hindi mawawala ang inuman. Lagi nga nila akong binibiro na uminom daw ako. Siguro dahil dayo ako at akala nila hindi ako umiinom. Napasubok talaga ako ng araw na yon. Kasi lambanog ang sikat na alak doon. 2 tagay pa lang
lasing ka na agad. Magdidilim na noon at hindi ko namalayang mag-aalas 6 na pala ng gabi. Nalaman ko lang yun nang kalabitin ako ni Faye at nagsabing uuwi na siya. At huwag na raw akong mag-alala kasi okay lang daw kung ayaw ko pang umuwi. Nagpaiwan na lang ako. Noong halos kalahating oras pa lang ako sa inuman, pansin ko ang isang babae na nasa terrace noon at hindi ako nagkakamali. Nakatingin ito sa akin. Nagkatinginan kami at nginitian niya ako. Sabay na may pagpungay ng mata niya. Ayaw ko namang manghinala noon na parang nagpapakyut siya sa akin. Pero alam ko na ganun ang gusto niyang ipahiwatig. 2 araw ko nang hindi nakakausap ang asawa ko noon. Hanggang sa masanay na lang ako sa lugar na yon at hindi ko na siya masyadong iniisip. Nung nandun ako, pakiramdam ko parang nagbabakasyon ako sa tahimik na lugar. Hindi ako nakakapag-isip ng problema. Feeling ko malaya ako at magaan ang pakiramdam. Sa totoo lang yung nakatitigan kong babae noon sa binyag ay para ulit akong bumalik noon sa pagkabata. Yung unang beses na nagandahan ka sa isang babae. Akala ko dahil lang sa lasing ako noon, kaya ganun ang nararamdaman ko sa kanya. Pero paggising ko kinabukasan, siya ang una kong naisip. Natural naman siguro na magandahan o magwapuhan tayo sa isang tao. Pero kung may nararamdaman ka na, siguro doon pa lang magiging mali, lalo na kapag kasal ka na. Kinabukasan nun kahit may hangover pa, natapos ko naman ang trabaho ko. Pagkatapos ng hapon na, bumisita ulit kami sa okasyon pero sa kamag-anak naman ni Faye. Nakita ko na naman ulit yung babaeng nakita ko sa binyag kahapon. Nakasalubong namin siya sa daan habang naglalakad kami papunta sa kamag-anak nila Faye. May dala siyang basket noon na may laman ng gulay. Papasalubong ang direksyon namin at noon nagkatitigan na naman kami at nagngitian sa isa't isa. Nung nakalampas siya, tumingin ako sa likuran. Basta tiningnan ko lang siya ulit. Pero parang nangyari na naman ang nangyari na noon sa akin. Pagtingin ko kasi sa likuran, biglang nawala ang babae at nagtataka ako noon kung paano nangyari yon. Hindi lang yan ang huling beses na nagkita kaming dalawa. Nasundan pa yun, pero nangyayari lang yung kapag nakakasalubong ko siya sa daan o minsan nakikita ko siya naglalakad. Pero isang araw, nalaman ko ang pangalan niya. Dahil nakita ko siya noon na nagtitinda. Bibili din sana ako noon ng lulutuin namin kila Faye para sa hapunan. At nagulat ako na siya ang tindera noon. Nagkaroon lang kami ng pag-usap. Nung nag-uusap kami, parang ang tagal na naming magkakilala. Siguro sa palaging nakikita na namin ang isa't isa sa lugar na yon. Alam ko sa sarili ko noon na kapag nasundan pa na nasundan ang pagkikita namin, talagang mahuhulog na ako sa kanya. Mas matanda pala siya sa akin ng 3 taon. Wala pang asawa at hindi niya rin alam na kasal na din ako noon. Hindi pa naman ako napupunta sa puntong kailangan kong ilahad sa kanya yon. Kasi close lang kami sa isa't isa. Ang pangalan pala niya ay Tina. Halos araw-araw din kaming nagkikita ni Trina. Siguro 5 beses sa isang linggo. Pero ako mismo ang laging gumagawa ng paraan
para makita ko siya. Minsan nga ipinasyal niya ako sa ilog at maghapon kami noong magkasama. Hindi ko alam ang bilis ng pangyayari. Ganun na lang kung mag-usap kami. Parang hindi na kami nahihiya sa isa't isa at magyaya na magkita kami. Hindi ko din alam noon kasi kada uuwi ako kay Lafe, laging sumasama ang pakiramdam ng ama niya. Ang sabi ni Faye, biglang nanghihina ang ama niya sa tuwing umuwi ako. Pero nangyayari lang yung kapag nagkikita kami ni Tina. Hindi ko naman maamin kay Faye kung saan talaga ako nagpupunta. Kasi hindi ko naman pwedeng sabihin sa kanya na may kaibigan akong kinikita. Kasi alam niya may asawa ako. Dito na lumala ang sakit ng ama ni Faye. Nahihimatay siya at kung minsan nagsusuka din. Pero ang hindi ko makakalimutan na nangyari ay yung minsang umusok ang buong katawan nito. Yung bang parang sumisigaw na usok kapag nalulusaw ang yelo. Ang sumisingaw na usok na yun mula ulo hanggang paa niya. Sinabihan ako ni Faye na hindi yun sakit na ginagamot sa ospital. May kakaibang kakayahan daw talaga ang ama niya. Kasi daw, dati daw itong albularyo. Marami na daw nasaksihan si Faye sa ama niya na hindi niya maipaliwanag at mahirap paniwalaan na nangyayari sa totoong buhay pala. Pero bata pa daw siya noon at matagal nang nagretiro ang ama niya sa pagiging albularyo. Ngayon na lang daw ulit nangyari sa ama niya yon. Hanggang sa kausapin ako ng ama niya ng masinsinan at kaming dalawa lang nung umayos na ang pakiramdam nito. Ang sabi niya ay inaaswang daw ako at kailangan ko nang umalis sa probinsya nila sa lalong madaling panahon. Ang akala ko magiging ayos ng lahat kapag umalis ako kay Lafe. Kasi bago ako umuwi nun dito sa Manila, inorasyonan ako ng ama niya para daw hindi ako masundan. Pero ang mas nagpaniwala sa akin na totoo ang mga sinasabi sa akin ng ama ni Faye ay pagka-uwi ko sa amin, nagkaroon ako ng bilog na peklat sa dibdib ko sa gitna. At yung pinagtataka ko, hindi ko man naramdaman o nakita na may binurda sa dibdib ko nun. Kasi yung peklat ay parang nagmula sa paso. Yung nagmarkang peklat sa dibdib ko ay kalaunan na wala din. Kasabay nun hindi na rin ako balisa. Kasi simula nung umuwi ako parang pakiramdam ko may laging sumusunod sa akin. At nakakarinig din ako ng mga kaluskos. At palagi ang sumasakit din ang ulo ko nun. Nakausap ko si Faye ilang buwan nang lumipas. Sabi niya, baka daw nakaengkwentro ko ang aswang na kung tawagin sa kanila ay awok. Magagandang babae daw ang mga awok sa umaga. Kapag nag-iibang anyo na sila, may kakayahan daw ito na makalipad dahil may pakpak din ito at kayang mahati ang katawan gaya sa manananggal. Ang lahat ng nangyari sa akin ay karma sa lahat ng ginawa ko. Kahit pa sinabi ni Faye na wala akong kasalanan kasi ganun daw talaga ang ginagawa ng mga aswang sa gustong biktimahin nito, ay inaakit nila ito. Naniniwala pa rin ako na nasa sayo pa rin kung bakit ka pumatol sa tukso. Maraming salamat po kung hanggang dito ay nakanig pa rin kayo. Hanggang dito na lamang po.